Magandang araw! Kumusta? Kami ay muling nagbabalik para sa episode 5 ng ICTV. Habang ating sinisiguro ang pagkakaroon ng malusog na pangangatawan, dapat din nating isaalang-alaw ang kalusugan ng ating mga pananim. Kaya, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa fertilizer. Alam mo ba kung ano ang fertilizer? Ang fertilizer ay mga natural at hindi likas na material na inihahalo sa lupa at sa ating mga pananim upang makatulong sa paglago ng mga ito. Ito ay ginagamit ng mga magsasaka upang magkaroon ng usagan at ani. Naglalaman ito ng mahahalagang nutrients tulad ng nitrogen, potassium, at phosphorus na kailangan ng mga pananim upang lumago. Alam niyo ba na bukod sa pagtulong upang lumago ang mga pananim, mainam ang fertilizer upang mapanatili ang tubig sa lupa? At mayroong dalawang uri ng fertilizer. Ito ay ang organic fertilizer at inorganic fertilizer. Ano ba ang pinagkaiba ng dalawa? Ang natural fertilizers na nagmumula sa mga hayop o halaman ay kilala bilang mga organic fertilizers. Pinapalapo ng organic fertilizers ang mga halaman at pinapayaman ito ang lupa. Pinabago ng organic fertilizers ang pisikal at chemical na komposisyon ng lupa. Itinuturing ng organic fertilizers bilang isang mahalagang elemento ng mga green foods tulad ng prutas at gulay. Maaari tayong makakuha ng organic fertilizers mula sa agricultural waste tulad ng rice husk, rice straw, wheat straw at soybean stover. Maaari din tayong makakuha ng organic fertilizers mula sa livestock manure tulad ng dumi ng mga hayop, ihi, dumi ng tao at dumi sa bahay. Maaari din tayong makakuha ng organic fertilizers mula sa industrial waste tulad ng basura sa cafeteria, scrap metal at langis. At ang panghuli na maaari nating pagkuhanan ng organic fertilizers ay ang municipal sludge tulad ng putik at wastewater. Ang mga pataba ay ilan sa pinakakilalang input na kinakailangan para sa agrikultura dahil sa kanilang napakalaking benepisyo at pakinabang. Ang mga pataba ay ginagamit sa maraming paraan at ito ay may ilang mga epekto. Ito ay may mga ilang benepisyo mula sa pagtaas ng produktibo hanggang sa pagtaas ng antas ng pamumuhay. Ang mga organic fertilizers ay natural at sustainable na nagpapabuti ng lupa, biological activities at kalidad ng mga produkto. Ngunit, mabagal ang epekto ang mga ito at maaari ring magdulot ng mababang amoy. Ang mga inorganic fertilizers naman ay ang mga pataba na nabuo sa pamamagitan ng kemikal na pamamaraan na naglalaman ng sustansya para sa paglaki ng ating mga pananim. Alam niyo ba na may mga iba't ibang uri ng inorganic fertilizer? Isa na rito ang nitrogen fertilizer. Ang nitrogen fertilizer ay naglalaman ng nitrogen na kailangan ng ating mga pananim. Ito rin ay mahalaga para sa photosynthesis at produksyon ng chlorophyll. Nagpapabuti rin ito sa kalidad ng mga produkto natin sa agrikultura. Susunod naman ay ang phosphorus fertilizer. Ito ay naglalaman ng phosphorus na mahalagang sustansya para sa ating mga halaman. Ito ay ginagamit natin upang suportahan ang paglago ng mga selula at ugat ng mga halaman. Sa pamamagitan natin ng paggamit ng phosphorus fertilizer, natutulungan nito ang mga halaman na maging malusog at magkaroon ng maraming ani o bunga. Alamin naman natin ang mga advantages at disadvantages ng inorganic fertilizer. Ang advantage na makukuha natin sa paggamit ng inorganic fertilizer ay mabilis ang pag-epekto nito, consistent ang nutrient content, madaling gamitin, at mas mura ang produksyon. Sa kabilang banda, ang disadvantages naman ng inorganic fertilizer ay nakakapinsala ito sa ating kalikasan na madudulot ng soil degradation, maaari rin itong magdulot ng dependency at over-fertilization. Naway marami kayong natutunan sa episode na ito ng ICTV. Kaantabay sa pagbibigay ng tamang impormasyon. Hanggang sa susunod, ako si Precious. Ako si Nicole. At ako naman si Juliet. Ito ang ICTV para sa mga magsasaka at mangingisda. Paalam!